Grabe tay, may papiging na naman sina Doña Bettina at Don Ramon mamayang gabi. Imbitado na naman ang lahat. Kakandidato kaya sila sa susunod na eleksyon? Ano ba mahihita nila sa atin? Ang dinig ko nga may sasabihin daw sila mamaya. Baka doon na sila magsasabi kung bakit nagpapakain sila halos araw-araw sa buong baryo. Kailangan daw natin magpunta lahat. Pupunta ba tayo tay? Sayang din ang tsibugan. Masarap yung mga pinahahanda nila eh. Sige, pupunta tayo. Gusto ko ring marinig yung sasabihin nila. Anong pakay nila kung bakit sila nagpunta rito sa baryo natin? At halos araw-araw kung magpapiging. Pero may kailangan tayong ihanda. Ihanda? Anong ihanda tay? Ihandaan na yung pupunta natin eh. Lahat ng kagamitan ko sa pagiging albularyo. Lalo na yung mga gamit ko sa pangontra sa aswang. Magandang araw po sa lahat ng ating tagapakinig. Bago po tayo magsimula, nais ko lamang kayong hikayatin na bukod sa Sitio Pangil, naway suportahan nyo rin ang iba pang YouTube channel gaya ng Sitio Bangungot, Kwentong Takip Silim, Aswang Confessions, Aswang Diaries, at Aswang Radio. May kwentong aswang din ba sa lugar ninyo? Anong gagawin mo kung isang araw, bigla na lang may estrangherong magpunta sa lugar ninyo? At bigla na lang kayong pinakain ng libre linggo-linggo? Paano kung may kapalit pala ito? Pagbibigyan mo ba? O paano kapag nalaman mo ang dahilan kung bakit nagpapakain sila ng libre? Malulunok mo pa ba ang kinakain mo? Sige nga, i-comment ninyo sa ibaba ang mga saloobin ninyo at gusto kong mabasa. Kung gusto mong malaman yung sinasabing kapalit at dahilan sa libreng pagkain, pakinggan mo ang kwentong ito hanggang dulo. Magandang araw sa inyo, Sir Marvin. Ako po si Kulas, 50 anyos at matagal na pong albularyo dito sa aming sitio. Bata pa lang ako, ganitong trabaho na ang pamana sa akin ng aking mga ninuno. Sa loob ng maraming taon, sa akin tumatakbo ang mga may sakit, ng mga napaglihian, na usog, nabati, pati mga sinasapian ng demonyo at masamang espiritu. Naniniwala sa akin ang mga kababaryo ko. Pero isang araw, may nangyari. May hindi ako napagaling. May isang lalaki po dito sa amin na sinaniban ng 7 demonyo. Lumapit po sa akin ang pamilya niya. Umasa sila. Umasa rin po ako. Ginawa ko po ang lahat ng alam ko. Mga dasal, mga bulong, mga ritual na itinuro sa akin ni Canardin. Siya yung albularyo sa kabilang sitio. Nasa 80 anyos na. Kaibigan siya ng mga ninuno kong albularyo, mangkukulang, mambabarang at manggagaway. Ilang gabi po akong halos hindi natulog, Sir Marvin. Pero sa kabila ng lahat, namatay pa rin po siya. Simula noon, unti-unti na pong nagbago ang tingin sa akin ng mga taga-sitio. Bayani ang tingin nila sa akin. Pero sa isang iglap, sa isang pagkakamali lang, naging pagdududa. Yung dating lumalapit sa akin, ngayon ay umiiwas na. Anak, dalas-dalasan naman ang pagdalaw rito kapag day off mo sa trabaho sa Maynila, ha? Oo naman tay, dadalasan ko. Ikaw rin tay eh. Ayaw mo pa kasing sumama sa Maynila. Para naman may nakakasama ako. Tsaka para maiba naman yung paligid mo. Nako, Charles. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Okay na ako rito. Tsaka, paano na yung lupa natin? Sino magtatanim? Patitiwangwang lang. Baka mamaya pagbalik ko, may nakasquat na. Hayaan mo na ako rito. Sa bagay, nandyan naman si Tita Maya. Kahit paano may nakakausap kayo. Wala pa rin bang nagpapagamot sa inyo? Anak, alam mo naman di ba? Hindi na naniniwala yata sa mga kagaya kong albularyo mga tao rito sa atin eh. Tsaka, alam mo naman yung nangyari di ba? Hindi ko napagaling si Mang Lando, namatay.
Nagalit sa akin ng mga tao. Peke raw ako. Yung mga ginawa kong pagpapagaling sa mga kapamilya nila, abay nakalimutan nila kaagad. Pero ako, Tay, naniniwala ako sa iyo na magaling kayo. Kayo ang pinakamagaling na albularyo para sa akin. Mawala na sila ng bilib sa inyo pero ako talagang mataas ang tingin ko sa inyo. Natural mo kung ka. Ako tatay mo eh. O sige na, gilos na. Kumain ka na't bumiyahin na. Baka matraffic ka pa. Aalis ka na pala ulit, Charles? Mag-iingat ka sa Maynila. Opo, Tita Maya. Kaya na po ulit ang bahalang tumingin-tingin kay tatay ha. Ano ka ba, Charles? Hindi naman alagain tong tatay mo. Kahit na nasa 50 na siya, malakas pa rin siya. Sabi nga'y kalabaw lang tumatanda dito sa atin. Sa bagay, si tatay pa ba? Basta nandyan po kayo, Tita Maya, alam niyo po talagang bagay na bagay kayo ni tatay. Charles anak, ano ka ba? Tigilan mo na yan. Ayag ka na naman sa pagreto mo sa amin ng tita Maya mo eh. Nakakahiya. Ano ka ba, Kulas? Ayos lang naman. Hayaan mo na si Charles. Ay, teka pala, maiba ako. Nagpunta pala ako dito para itanong sa iyo, Kulas, kung narinig mo na ba yung bali-balita? Anong balita yan? Sa dami ng mga chismis dito sa atin, hindi ko na alam. Alin doon? Narinig ko lang naman na may mayamang mag-asawa raw na nagpunta sa liwasan. May biglang pa-feeding outreach program para sa lahat. Libreng pakain ba? Kaya nga nandun halos ang lahat ngayon eh. Namimigay rin daw ng grocery. Aayain sana kita. Puntahan natin, sayang din. Ay, ganun ba? Ay, bakit? Anong pakay nila sa atin? Teka, malayo pa naman eleksyon ah. Ay, hindi naman daw kakandidato. Dinig ko eh. Gusto lang nila magpalibreng pakain sa atin. Alam mo na, mayaman. Ganun nga yata mga mayayaman, handang magsayang ng pera. Sige, tingnan natin. Baka naman malinis talagang intensyon. Para sa kawang gawa. Sige, magpunta tayo. Nagpunta na nga kami ni Maya sa liwasan, Sir Marvin. At halos lahat ng mga kababaryo namin nagpunta para sa feeding outreach program ng mag-asawang mayaman. Pero nagulat kami ni Maya dahil hindi lang ito basta feeding program, kundi parang isang piging. Masasarap at bumabaha ang pagkain. Parang fiesta ang datingan, Sir Marvin. Sarap na sarap naman sa paglantak ang mga kababaryo namin. Tamang-tama pala ang dating namin dahil magsasalita na para sa lahat ang mag-asawang nagsagawa ng piging na ito. Nagsalita ang tagapagdaloy ng programa at tinawag ang lalaki na ipinakilalang si Don Ramon de Silva. Maraming salamat sa pagpunta nyo rito sa pagpiging namin ng asawa ko. Sana'y mabusog kayo. Yun lang ang masasabi ko. Ang asawa ko na lang ang magpapaliwanag sa inyo. Ibibigay ko na ang mikropono sa kanya. Ay nako, ikaw talaga darling. Pasensya na po kayo. Medyo mahiyain kasing asawa kong ito. Ako lang talagang madaldal. Kumusta mga kumare at kumpare? Ako nga pala si Doña Bettina Escalar de Silva. Siguro nagtataka kayo kung bakit bigla kaming sumulpot dito sa napakaganda ninyong studio. Tapos may pakain pa. Sadyang ganito lang kami ng asawa ko. Sadyang may puso lang kami sa mga mahihirap na gaya ninyo. Gusto lang namin i-share ang mga blessings sa inyong lahat. Pasensya na kayo. Wala kasi kaming anak. Kaya sa inyo na lang namin ibubuhos ang pera namin. Di ba maganda yon? Para masaya tayong lahat. Hindi ko gustong tabas ng dila ng babaeng ito. Tama ba yung tawag niya sa atin, mahihirap? Oo nga, mahihirap tayo pero dapat bang ipagduldulan yun sa atin? Hayaan mo na. Pero gusto ko malaman kung ano ba talagang pakay ng mag-asawang ito sa sityo natin. Mamaya na natin pag-usapan yan. Tsumibog na muna tayo. Gutom na rin ako. Sige, tara na. Baka maubusan pa tayo eh. Bumabaha ng pagkain. Ang dami ring mga inumin. Huwag kayong mahiya. Kumain lang kayo ng kumain. Mamaya, magpapamigay rin kami ng mga bitamina sa inyo. Para naman lumusog at manaba kayo. At nagpatuloy na nga ang walang patid na kainan, Sir Marvin. May nagtatawanan, may nag-uunahan sa pila, may nagbabalot pa nga para maiuwi sa bahay. Ang saya ng paligid.
Pero sa gitna ng ingay at halakhakan, may kung anong bigat akong nararamdaman sa dibdib. Ang dami talagang pagkain. Tingnan mo mga kasitso natin, Maya. Parang takam na takam sila. Parang mas sobra pa sa handaan ng pista. Oo nga. Parang may kapalit to, ramdam ko eh. Teka nga, lapitan natin si Kaambo. Tanungin natin kung ano bang pakay na mag-asawang to. Kaambo, kumusta? Oh, Maya, Kulas, kumain na ba kayo? Nabusog ba kayo? Nako, ang sasarap nga ng pagkain eh. Pero sino ba sila? Ano ba talagang pakay nila rito sa sitio? Ay sa totoo lang, nagulat na lang din ako eh. Isang araw, may pumunta sa barangay hall. Kinatawan daw ng mag-asawang yan. Nakipag-coordinate sila. Sabi, gusto lang daw magpakain at mamigay ng mga bitamina rito sa atin. Eh wala naman akong nakitang problema roon. Kumpleto naman ng papeles, maayos kausap, at mukhang maayos ang intensyon. Kaya pumayag na rin ako. Kambo, may sinabi ba silang kapalit? May hiningi ba sa inyo? Eh wala. Wala silang binanggit na kahit ano. Pakain lang daw, tsaka pamigay ng bitamina. Yun lang talaga. Pero nakakapagtaka pa rin. Bakit dito sa atin? Nagkatinginan kami ni Maya, Sir Marvin. Sa dami ng sagot ni Kaambo, wala pa ring malinaw. At doon lalo kong naramdaman ang bigat sa dibdib ko. Dahil kapag masyadong mabait ang lahat, kadalasan may kasunod yun. Maya-maya, matapos magsikaina ng karamihan, muling lumapit si Doña Bettina sa mikropono. Kita mo sa kilos niya, Sir Marvin. Parang may kasunod pa talaga ang lahat ng ito. Mga kumare at kumpare, sandali lang po. Huwag muna kayong uuwi ha. May maliit pa sana kaming hihilingin sa inyo. Alam ko na, may kapalit talaga. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman mahirap ang hihilingin namin. Simple lang. Gusto lang naming mas makilala kayo at sana maging bukas din kayo sa mga susunod naming plano para sa sityo ninyo. Nagkatinginan ng mga kababaryo namin. May mga ngumiti, may nagbulungan. May iba namang parang nag-aabang lang kung may dagdag pa bang pagkain. Ako, tahimik lang. Pinakiramdaman ko ang paligid. Sa dami ng pagkaing inilatag nila, pakiramdam ko, hindi lang sikmura ang gusto nilang busugin. Parang may iba pa silang gustong pakainin o kunin mula sa amin. Pagkatapos bumaba na siya ng entablado at nakihalubilo na sa mga tao. Laking gulat ko nang lumapit siya sa akin. Kumusta ka, Kulas? Mukhang nag-enjoy ka naman sa handaan namin. Ay, pasensya na po. Magkakilala po ba tayo? Hindi pa, pero kilala kita. Ikaw ang albularyo rito sa sityo, hindi ba? Albularyo? Paano niyo po nalaman? Napansin ko na bahagyang napapitlag si Doña Bettina, Sir Marvin. Sandali siyang napatigil na para bang may nasabi siyang hindi niya dapat banggitin. Nang mga sandaling yun, may naramdaman akong kakaibang enerhiya sa kanya. Isang pakiramdam na hindi na bago sa akin. Iyon ba? Alam mo naman, may tengang lupa, may pakpakang balita. Kwentong napag-alaman ko. Alam mo naman ang mga baryo, mabilis kumalat ang mga kwento. Lalo na kung kilala ang isang tao. Mga kwento po. Oo, mga kwento ng mga tao rito. Pero wag mo munang isipin yon. Ang mahalaga, mag-enjoy ka lang sa mga pagkain. Pinaghirapan namin ihanda yan para sa inyo. Sige, salamat po. O siya, iistimahin ko muna ang ibang mga bisita. Maiwan ko na muna kayo. Maya, may iba akong pakiramdam sa babaeng yun. Ano yun, Kulas? May kakaibang enerhiya siyang dala eh. Hindi magaan. Hindi maganda.
Hindi ako komportable. Parang may tinatago siyang malaking sekreto. Dahil ba tinawag kanyang albularyo? Medyo. Nakakapagtaka kasi. Kabago-bago niya rito. Kilala agad ako. Bagong dating lang sila rito sa sityo natin. Halos wala nga silang kakilala. Paano niya nalaman kung sino ako at kung anong ginagawa ko? Anong balak mo? Tsaka sabi mo, hindi maganda yung naramdaman mong enerhiya. Anong ibig mong sabihin? Ganitong pakiramdam ko kapag Kapag ano? kapag may nakakaharap akong demonyo o kaya aswang. Ha? Ibig mo bang sabihin, baka sinasapian siya ng demonyo? O baka naman isa siyang aswang? Kulas naman. Tingnan mo naman si Doña Bettina, ang ganda-ganda niya. Mapustura, mayaman. Tsaka kung aswang siya, di sana kinain niya na tayong lahat dito. Kabaligtaran pa nga, pinakakain pa tayo. Yun nga ang pinagtataka ko. Kakaiba talaga yung enerhiya nilang mag-asawa. Yan siguro kailangan kong alamin. Hindi rin malinaw kung anong pakay nila sa sityo. Hanggang sa napadalas na nga ang pagdating ng mag-asawang Don Ramon at Doña Bettina sa aming sityo para magpakain sa lahat, Sir Marville. Kada linggo, inaabangan na nga ito ng lahat. Kagaya pa rin ng dati, parang may piging. Hindi lamang yon, nagdadala rin sila ng mga manggagamot para magsagawa ng medical mission sa lahat. Libreng konsultasyon. Nagpapamigay rin sila ng mga libreng bitamina at gamot. Sa totoo lang, Kulas, mukhang mababait naman talaga yung mag-asawang yon. Tingnan mo, halos lahat ng taga-sityo busog at masaya. Ang laking bagay nung para sa atin. Oo, hindi ko rin may kakaila. Bihirang mga tao lang ang gagawa niyan. Lalo na't halos linggo-linggo nilang ginagawa. Pero syempre, Maya, mag-isip ka rin. Mga negosyante sila. Bakit naman sila magsasayang ng pera sa atin? Anong nasa isip nila? Ano bang balak nila? Ito kasi mga kasityo natin palibasa mahilig talaga sa libre. Tsaka sinong tatangki sa ganun? Ang gusto ko talagang malaman kung ano bang pakay nila sa atin. Kaya nga Pero alam mo ba, usap-usapan na rin dito sa sityo na baka tatakbo raw sila sa eleksyon. Alam mo naman mga politiko, madalas ganyan naman sa simula Kinukuha muna ang loob ng mga botante. Yung din ang una kong naisip. Madalas na nating nakita yan Pakain, pamigay, tapos pangako. Kung gano'n, hindi na rin bago. At least, may napapala mga tao. Busog ang sikmura kahit panandalian. Totoo, pero kahit ganun, hindi pa rin nawawala sa akin ang kakaibang enerhiya na nararamdaman ko. Ano ibig mong sabihin? Teka, eto ba yung nasabi mo sa akin na parang nung may nakakaharap ng demonyo sa mga sinasapian dito o kaya aswang? Hindi ko maipaliwanag. Parang may mali. Parang may kung anong bumabalot sa kanila, lalo na kay Doña Bettina. Hindi yun simpleng kabaitan lang. Baka naman nag-overthink ka lang, Kulas. Matagal ka rin walang kaharap na ganitong mga klaseng tao. Posible, pero matagal na akong nakikinig sa mga bulong ng paligid. At bihira akong magkamali kapag ganito ang pakiramdam. May dala silang hindi ko makita, pero ramdam ko. At hindi ito maganda. Tahimik kaming naglakad pabalik sa gitna ng liwasan, Sir Marville. Sa paligid namin patuloy ang kasiyahan. Ngunit sa kaloob-looban ko, alam kong may paparating na kapalit ang lahat ng ito. Kaya naman sinubukan kong kausapin si Kaambo tungkol dito. Bilang kapitan ng sityo namin, sa palagay ko kailangan niyang malaman kung anong tumatakbo sa isip ko bilang babala na rin. Habang patuloy ang kasiyahan sa liwasan, Sir Marville, hinila ko sa isang gilid si Kaambo. Kailangan kong sabihin ang bumabagabag sa dibdib ko kahit pa alam kong hindi niya magugustuhan ang maririnig niya. Kaambo, may gusto sana akong sabihin sa inyo. Ay, sige Kulas, ano yun? May problema pa. Ganito kasi, ang tagal ko nang nararamdaman to. Medyo mabigat ang pakiramdam ko tungkol sa mag-asawang Doña Bettina at Don Ramon. Ha? Mabigat ang pakiramdam. Ano na naman yan, Kulas? Parang may pailalim na dahilan itong ginagawa nilang pagpapakain sa atin. Palagay ko kasi, Kaambo, hindi ito simpleng kabaitan lang o kawang gawa.
May kung anong mali. Hindi ko lang maipaliwanag. Kulas, kaibigan, ikaw talaga. Kakanood mo yata yan ang mga drama. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Hindi biro ang manira ng kapwa. Lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay mga taong tumutulong sa sityo. Ayaw mo bang makita mga kababaryo mo? Laging busog, masaya. Tingnan mo sila. Kambot, teka lang po. Hindi po ako naninira. Nag-aalala lang ako para sa ating lahat. Nasasabi ko lang po ito dahil sa para sa akin, parang hindi naman normal na may ibang taong pupunta rito sa sityo tapos pagpapakain sa ating lahat. Wala ring malinaw na pakay. Hindi po ba nakakahinala yun? Bilang kapitan ng sityo, palagay ko po, dapat nakukonsidera din natin yon. Hindi normal para sa'yo dahil sanay kang ikaw ang sentro ng atensyon noon. Ngayon, may iba lang gumagawa ng mabuti. May problema ka na agad. At saka sinasabi mo bang mahina akong leader? Na hindi ko ginagawa ang trabaho ko. Kambo, hindi po yun ang punto. Hindi ba? Noon ikaw ang bayani ng sityo. Sa'yo tumatakbo ang lahat. Lahat saludo. Pero isang kapalpakan lang. Isang hindi mo napagaling yung may sakit na lumapit sa'yo. Biglang naglaho yung tiwala ng mga tao. Baka naman ninggit ka lang sa mag-asawa. Nasa kanila ang atensyon ngayon ng mga tao. Hindi nila binibigo. Wala po akong dahilan para ma-insecure, Kambo. Ang gusto ko lang ay makatulong sa mga taga-sityo, noon man o ngayon. Kung ganon, hayaan mong ako ang gumawa ng trabaho ko. Bilang kapitan ng sityo, tungkulin kong protektahan ang mga tao rito. Hindi ikaw. Albularyo ka lamang. Kaya nga po nagsasabi sa inyo para magtulungan tayo. Hindi kita kailangan, Kulas. Huwag ka nang magbida-bida. Albularyo ka lamang na minsang itinuring na bayani. Pero ako ang inihalal ng taong bayan. Ako ang tatay ng sityo na ito. Kung ganun po ang tingin nyo, sige po. Tumalikod na lang ako at naglakad palayo, bit-bit ang bigat ng mga salitang binitawan ni Kaambo. Ipinasya ko na lang na kumilos mag-isa para alamin kung ano talagang pakay ng mag-asawa sa sityo at kung bakit nila kami binubusog linggo-linggo. Makalipas ang isang buwan, isang problema ang dumating sa sityo. Dumagsa ang napakaraming malalaking lamok na umaatake sa lahat tuwing gabi. Kulas, hindi na talaga normal to. Gabi-gabi na lang para dinadagsa tayo ng lamok. Uso ba talaga lamok ngayon? Di naman tag-ulan. Oo, kanina lang. Hindi ako halos makatulog. Kahit may kulambo na, nakakapasok pa rin sila. Kami nga sa bahay halos wala nang maidlip. Pagdilim pa lang nagsisimula na silang dumapo. Parang papapakain ka na ng buhay. Matatapang na katul na nga ginagamit namin. Ay nagkakaubusan na raw sa mga tindahan. Napapansin ko rin yan. Hindi lang basta madami. Parang mas agresibo sila. Masakit din ang kagat. Ang ikinakatakot ko yung mga sakit na pwedeng daladala kagaya ng malaria, H-fever o kaya dengue. Kaya pala ang dami nagrereklamo. May mga bata nang nilalagnat, may mga matatanda na halos hindi na makatayo sa puyat. At tuwing gabi lang talaga, hindi ba? Oo, kapag umaga halos wala kang makikitang kahit isa. Pero pag lubog ng araw, tsaka sila sabay-sabay na dumarating. May mali. Hindi ito ordinaryong pagdami lang ng lamok. Ano bang naiisip mo, Kulas? Hindi ko pa masabi. Pero mula nang dumalas ang pagpapakain ng mag-asawang Di Silva, saka rin nagsimula ang ganito. Sa tingin mo, may koneksyon? Ayoko mambintang pero hindi pwedeng magkataon lang ang lahat. Ang alam ko lang, takot na rin mga kapitbahay natin kasi nga grabe ang lamok. Diyos ko, mahal pa naman magpa-hospital na yun. Kung magpapatuloy ito, baka mamaya magkaroon ng epidemya ng lamok dito sa atin. Ano kayang gagawin ni Kaambo? Dapat siguro magpausok sila. Tsaka dapat siguro maglinis tayo. Alisin na rin siguro yung mga masusukal. Magpapatawag daw siya ng meeting sa lahat mamayang hapon. O sige, pumunta tayo. Pakinggan natin ang plano nila. Pero kailangan kong dumaan ngayon sa barangay hall. Kailangan ko siyang kausapin patungkol sa posibleng epidemya dito sa lugar natin. Kung hindi mawawala yung mga lamok na yan. May naiisip kang solusyon?
Baka lang makatulong kung magsusunog ang lahat ng mga pinatuyong dahon ng tanglad, bayabas, sambong o kaya citrus para maitaboy ang mga lamok. Sige. Mukhang maganda nga yan. Gusto mo bang samahan kita? Hindi, kaya ko na to. Oh, siya, lakad na ako. Ipagdasal mo na lang na pakinggan ako ni Kaambo. Hindi kasi maganda yung huling pag-uusap namin. At lumakad na nga ako patungo sa barangay hall para kausapin si Kaambo pero wala siya ron, Sir Marvin. Dumaan ako sa bahay niya. Tamang-tama namang nakita kong may humintong magarang kotse sa tapat ng tarangkahan nila. Lumabas ang mag-asawang sina Doña Bettina at Don Ramon. Inestima sila ni Kaambo papasok sa bahay niya. Dala ang kuryosidad, pumasok ako sa loob ng tarangkahan ng bahay ni Kaambo. Hindi ko sinasadyang marinig ang pinag-uusapan nila. Salamat at pinagbigyan mo kaming makipagkita. Alam naming abala ka. Ay nako, wala po yun, Doña Bettina, Don Ramon. Kayo pa ba? Malakas kayo sa akin eh. Mukhang excited ka na ha. Alam mo na siguro kung bakit kami narito. Kaya nga narito kami ngayon. Ito ang unang usapan. Buksan mo ang sobre. 100,000 piso. Kabayaran sa pagpayag mong magpakain kami sa mga sityo linggo-linggo. Eh, wow! Ang daming pera! Salamat po, salamat po. Ngayon lang ako nakahawak ng ganito kalaking pera, Donya. Pero siyempre, alam mo na ang dapat mong gawin. Kailangan mong manahimik at sundin ang mga gusto namin. May susunod pa. Isa pang 100,000 piso. Kapag napapayag mo ang mga tao rito na ibenta nila sa amin ang mga lupa nilang sakahan. Teka lang. Ang lupa ang buhay ng mga tao rito. Eksakto. Kaya ikaw ang kailangan namin. Ikaw ang kapitan. Ikaw ang pinagkakatiwalaan nila. At kung tumanggi sila, Huwag naman sanang umabot doon. Pero kung hindi, edi wala kang makukubra mula sa amin. hindi ganun kadaling kumbinsihin ng mga tao. Mas mahirap kapag wala ka na ring magagawa. Anong ibig ninyong sabihin? Kapag hindi mo nagawa ang party mo, Kaambo, wala kaming ibang pagpipilian, kundi daanin na lang sa santong paspasan ng lahat. Santong paspasan? Ayaw namin magyari yon. Magulo, maingay, at maraming nadadamay. Mas gusto namin ang tahimik na usapan at pagkakasundo tungkol dito. At kung magawa ko, Patuloy ang piging. Patuloy din ang pera. Pati na rin ang katahimikan dito sa sityo. At mananatili kang kapitan, tatay ng sityo. Yan ang mahalaga, hindi ba? Pero kapag hindi mo ginawa ang pinapagawa namin, malalaman ng lahat kung anong ginagawa mo. Gusto mo bang hindi na manalo sa susunod na eleksyon? Kaya ka naming punduhan. sige, gagawin ko. Huwag kang magkakamali, Ambo. Hindi mo pa kami lubusang kilala. Hindi mo alam kung anong kaya naming gawin. Sa isang iglap lang, kayang-kaya naming ubusin lahat ng tao rito sa sityo. Ubusin? Anong ibig mong sabihin? Bettina, huwag ka munang magsalita dyan. Hindi na muna tayo magpapakilala ng lubusan kay Ambo. Saka na lang. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng mga narinig ko patungkol sa sabwatan ng mag-asawang De Silva at ni Kaambo, Sir Marvin. Hindi ko akalaing magagawa ni Kaambo na ipagkanulo ang buong sityo para sa pera. Pakiramdam ko, isa siyang traidor. Agad kong sinabi ito kay Maya. Maya, may malaga akong sasabihin. Kulas, anong meron? Mukhang kinakabahan ka, bakit? Narinig kong usapan nila. Anong usapan? Sino-sino? Sina Kaambo, si Doña Bettina at si Don Ramon. Ano? Kailan? Tsaka tungkol ba saan? Kahapon,
Pumunta nga ako sa barangay hall para sabihin sana kay Kaambo yung nabanggit ko sa yung naisip ko. Para mawala na tong mga pesteng lamok na to. Eh hindi ko siya naabutan sa barangay hall. Sabi nasa bahay raw nila. Nagpunta naman ako sa bahay niya tapos naabutan kong nagpunta ron yung mga Di Silva. Narinig ko kung anong pinag-usapan nila. Ano bang pinag-usapan nila? Tungkol ba sa ginagawa ng mag-asawang pagpapakain sa atin? Oo. Narinig kong may inabot na pera kay Kaambo. Malaki. Sabi nila bayad daw para payagan ang pagpapakain nila. At may isa pang kapalit. Anong kapalit? Gusto nilang mabili ang mga lupang sakahan ng mga taga-sityo. At si Kaambo ang maghihikayat sa mga tao. Diyos ko, kaya pala. Mga gahaman pala sila. At nakakagulat na tumatanggap pala ng suhol si Kaambo. At may sinabi pa sila, Maya. Kapag hindi raw bumayag ang mga tao, dadaanin daw nila sa Santong Paspasan. Narinig mo mismo yan? Oo. Hindi ko alam kung ano yun pero sa tono nila, hindi yun maganda. Kailangan nating isumbong to. Yun din ang naisip ko. Pero kanino naman natin isusumbong? Eh si Kaambo ang kapitan ng sityo. Siya rin ang gumagawa ng kabalbalan. Ang mabuti pa, mas mangalap pa tayo ng mas matibay na mga ebidensya sa kaugnay ng mag-asawang Di Silva kay Kaambo. Tama ka, Maya. Sige, yun ang gagawin ko. Mula noon hindi na kami tumigil sa pagmamanman. Tahimik lang at palihim. Lumala naman ang pagdami ng mga kakaibang lamok sa sityo. Kakaiba dahil umaatake lamang ang mga lamok sa gabi. Habang lumalala ang kalagayan ng mga tao, lalo namang naging masigla sina Doña Bettina at Don Ramon. Patuloy ang kanilang papiging. Linggo-linggo, walang palya. Problema talaga namin ang pagdagsa ng mga lamok. Kulas, may dinala na naman sa health center kagabi, si Aling Rosa. Halos hindi na makahinga. Anong sabi ng doktor? Halos maubusan ng dugo. Kinagat siya ng sangkatutak na lamok habang natutulog. Grabe naman lamok ang mga to, umuubos ng dugo. Pang-apat na kaso na to sa loob ng ilang linggo. At pare-pareho silang may sinabi bago sila manghina. Ano? Na para daw may kung ano pang sinisip-sip at nawawala mula sa kanila, hindi lang dugo. Maya, may napapansin ka bang kakaiba sa mga lamok? Kakaiba? Bukod sa para silang hindi nauubos o napapagod? Mas malalaki ba sila kaysa dati? Oo. At parang mas maitim. Parang mas masakit kumagat. Gaya ng inaakala ko. Kulas, huwag mo akong takutin. Hindi kita tinatakot. Sinusubukan kitang ihanda. Mukhang may mga gumagalang aswang sa sityo. Aswang? Saan? Sino? Ay, huwag mong sabihin, aswang ang mga lamok na to, ha? May ganun ba? Hindi, pero parang konektado sila sa mga aswang. May isang lamok na dumapo sa pader namin. Sinapul ko ng tsinelas. Pero imbes na dugo, abo ang tumalsik. Abo? Oo. At bago siya tuluyang mawala, Kulas naman. Paano naman magiging kasangkapan ng mga aswang ang mga lamok? May ganun ba? alam mo Maya, ilang linggo na rin akong hindi mapakali. Parang may mali talaga eh. Hindi ko maipaliwanag ng diretso pero ramdam ko sa katawan ko. Siyempre bilang albularyo, sanay na ako sa ganito. Yung pakiramdam na parang may bumabalot sa paligid. Mabigat, madilim. At sa bawat gabing dumarami ang mga lamok, mas lalo kong nakikita na hindi sila normal. Hindi sila basta lamok lang, Maya. Kapag kumakagat sila, parang gusto na nilang sipsipin lahat ng dugo. Kaya yung iba, kahit kumakain, kahit may bitamina, lalong nangihina. Ano bang pagkakapareho ng aswang sa lamok? Hindi ba't parehong hayok sa dugo ng tao? Diyos ko, nakakakilabot naman. Anong balak mo ngayon, Kulas? Naisip ko nga eh. Sabihin na lang kaya natin sa buong sityo. Tipunin natin sila. Ipaliwanag kung ano ang hinala ko. Pero alam mo rin naman siguro kung anong sasabihin nila sa akin. Isang beses lang ako nagkamali noon, Maya. Isang beses. Pero parang sapat na yun para hindi na nila ako pakinggan habang buhay. Pero kahit ganon, hindi ko kayang manahimik. Kasi kung tama ang kutob ko, baka gumising na lang tayo isang araw. Naubos na pala tayong lahat. Ay, kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo, Kulas. Bukas na bukas din. Makikipag-usap ako kay Kaambo. Sasabihin ko to sa kanya. Bahala na. Kinabukasan, agad akong nagsadya kay Kaambo sa barangay hall
para sabihin sa kanya ang hinala ko patungkol sa mga aswang na gumagamit ng mga lamok upang makapambiktima. Kambo, kailangan kitang makausap. Ano na naman, Kulas? Kita mo namang busy ako. Alam ko, pero tungkol ito sa nangyayari gabi-gabi sa mga lamok. Hindi na normal ang dami nila. Lamok lang yan. Tag-ulan. Matagal na ating problema yan dito. At saka lahat naman ng mga sityo at kahit sa ibang sityo, hindi nawawala ng lamok. Hindi ganito. Parang sinisip-sip nila ang buong lakas ng tao. Hindi lang dugo. May enerhiya akong nasasagap, mabigat, madilim. Parang ginagamit ng mga aswang ang mga lamok para makapambiktima. Aswang? Oo, Kambo. Tama kayo, aswang. Naririnig mo bang sarili mo, Kulas? Kambo, hindi ako basta-basta nagsasalita. Patagal na akong albularyo. Oo nga, albularyo. At dahil dyan, lahat na lang demonyo sa paningin mo, masamang espiritu, o kaya aswang. Hindi ako nananakot. Nagbababala lang ako sa mga posibleng gumagalang aswang sa atin. Na posibleng dahilan kung bakit dumami ang lamok. Hindi ko rin alam kung paano nangyari yun, Kambo, pero maniwala ka sa akin. May kung anong meron sa mga lamok na ito. Hindi ka nagbababala, Kulas. Mukha ka nang nababali. Isa kang hibang. Ang lamok ay talagang naninipsip yan ang dugo ng tao. Noon pa man. Sige, ganito na lang. Anong klaseng aswang naman ang mga lamok, kaber? Alam ko na. Ay siguro vampira. Nakakatawa ka, Kulas. Kambo, Isang beses ka nang nagkamali, di ba? Isang tao ang namatay sa kamay mo. Hindi mo naman apagaling bilang albularyo. At ngayon, gusto mong paniwalaan ka ulit ng buong sityo. hindi ko hinihingi ang tiwala nila. Gusto ko lang iligtas sila. Kung talagang gusto mong makatulong, tigilan mo yang mga haka-haka mo. Lalo mo lamang ginugulo ang mga tao. Wala kang gagawin? Meron! Sasabihin ko sa'yo na umuwi ka na, magpahinga ka, at wag mo nang ikalat ang mga kwentong yan bago tuluyang masira ang ulo mo. Umuwing mabigat ang loob ko, Sir Marvin. Hindi dahil sa pagod ng katawan, kundi dahil sa bigat ng salitang binitawan at hindi pinakinggan. Sa bawat hakbang pauwi, ramdam ko ang pagkadismaya. Sarado ang isip ni Kaambo. Hindi sa kawalan ng ebidensya, kundi sa kawalan ng paniniwala o siguro sa ayaw nitong mabuksan ang mata sa hindi ko pa alam na dahilan. Kinabukasan, hindi na ako nagulat sa balitang sumalubong sa kanya. Kulas, magandang umaga. Pwede ba akong pumasok? Oh, Maya, tuloy ka. Ang aga-aga, humaangos ka. Bakit? May kailangan kang malaman. Alam ko na, Maya. Hindi mo pa alam lahat. Kanina sa palengke pinagtatawanan kanila. Sabi nila pati raw lamok ginawan mo na ng kwento. Ay, bilis namang kumalat ng balita. Mga chismosa talaga mga tao rito. Tay! Aling Maya! Mano po? Oh, Charles, akala ko bukas ka pa darating. Aga akong umuwi, Tay. Siya nga pala, Tay. Ano na naman palang nangyayari? May mga nagtatanong sa akin sa terminal ng bus kaninang pagkababa ko. Ay, ano raw? Kuwan kasi, Tay. Tinatanong nila ako kung totoo raw bang... Totoo nga, no? Mga kakilala rin akong nagtanong. Sabi nila, kumusta na yung tatay mo? Siya raw ba yung nagsasabing aswang ang mga lamok? Tinatanong nila kung ayos ka lang daw ba at kung nasa tamang pag-iisip ka pa. Kaya pala. Ano po bang nangyari? Alam kong mahirap paniwalaan to. Kung ako ang makakarinig nito mula sa iba, baka matawa rin ako. Pero hindi na normal ang nangyayari dito sa sityo. Kulas, ikwento mo kay Charles. Sa hinala ko, ang mga lamok na yan hindi basta lamok. Mga aswang sila. Kaya grabe kong makasipsip ng dugo sa mga tao. At napapansin nyo ba? Tuwing gabi lang talaga sila lumalabas. Aswang? Tay,
Bakit mo nasabi yan? Tsaka pwede bang maging aswang ang mga lamok? Sa pagsasaliksik ko, oo. Sa paniniwala at kwentong bayan ng Pilipinas, may mga aswang na nagkukunwaring insekto, kabilang ang lamok. May mga salaysay noon na ilang aswang ay talagang nagiging lamok para hindi mapansin habang sumisipsip ng dugo. Sa ilang kwento, kakaibang epekto ng kagat, sobrang panghihina, tila nauubusan ng dugo, o ibang amoy o marka. Isang gabi may lamok na dumapo sa pader, sinapul ko. Hindi na ako nag-isip. Pero imbis na dugong tumalsik, abo. Abo? Oo. At bago siya tuluyang mawala, sobrang daming dugong napisa. Sigurado ka ba sa nakita mo? Sigurado. Hindi ako magkakamali sa ganon. Ilang dekada na akong humaharap sa mga nilalang na ganyan. Kaya pala kahit anong kain, lalong nangihina mga tao. Yun nga ang mas lalong nakakapagtaka. Ang mga nakakagat parang unti-unting nauubusan ng dugo. Hindi simpleng pangihina. Para bang nilalantakan sila mula sa loob. Kaya pala may mga nagsasabi na parang naglalamig sila kahit mainit. Dahil hindi lang dugong nawawala, pati lakas, buhay. Kulas, kung tama ka, delikado na ang buong sityo. Oo. At kung magpapatuloy pa to, darating ang gabing hindi na sapat ang kulambo o kandila. Kailangan na nating kumilos. Tay, kung totoong hinala mo, anong gagawin natin? Kailangan na nating kumilos. Hindi na pwedeng maghintay pa. Bawat gabing lumilipas, may mas nangihina. May mas nauubusan ng dugo. Baka mamaya magulat na lang tayo na patay na tayong lahat. Paano, Kulas? Anong unang hakbang? Kailangan natin ng sambong. Tuyong dahon ng sambong, marami. Hindi sapat ang konti lang. Sambong? Para saan? Kapag sinunog ang sambong, may usok yan na ayaw ng mga nilalang na sumisipsip ng dugo. Kahit nung unang panahon pa, ginagamit na yan bilang pangontra sa masasamang espiritu at peste. Pero kung aswang talaga ang mga lamok, Kaya hindi sapat ang sambong lang. Bubuhusan ko ng binditadong langis ang apoy. Benditadong langis? Oo, may orasyon yan. Kapag nahaluan ng dasal at apoy, nagiging panaboy. Hindi nito sila papatayin agad pero mapipilitan silang lumayo. Masusunog ang balat nila. Mahihirapan silang maganyong tao ulit. saan tayo kukuha ng ganun karaming sambong? Sa kagubatan, sa bandang hilaga ng sityo. Doon marami niyan. Pero kailangan bago magdilim. Sasama ako. Hindi pwede, delikado. Sige na, sasama ako para tatlo tayo at nang mapabilis. Makinig kayong dalawa. Hindi ito basta pagkuha ng taon. Kapag naramdaman niyong biglang bumigat ang hangin o parang may nakatingin, huwag niyong pansinin. Huwag kayong lilingon. Bakit, Tay? Dahil kapag lumingon kayo, alam na nilang alam natin ang totoo. Kulas, handa ka na ba? Matagal na akong handa. Ngayon lang ako hindi nag-iisa. Kinahapunan, lumarga na nga kami ni na Charles at Maya Sir Marvin. Nagtungo kami sa kagubatan. Maingat ang mga hakbang namin patungo sa lugar kung saan naroon ang mga tanim na sambong. Subalit napatigil kami nang makakita kami ng kumpulan ng mga tao. Ngunit nagulat kami sa aming nakita nang mas mapagmasdan sila. Sa dala naming lampara, nakita namin kung sino sila. Nagsasalita sa harapan ang mag-asawang De Silva at napapalibutan naman sila ng mga taong mapuputla ang kulay, namumula ang mga mata, matatalas ang mga kuko at balat na maihahalin tulad sa isang zombie. Agad kaming nagkubli sa likod ng mga puno at pinakinggan ang pinag-uusapan nila. Kulas, nakikita mo bang nakikita ko? Hindi ba't sina Don Ramon at Doña Bettina yung dalawang nasa gitna? At bakit may mga kasama silang parang aswang? Huwag kang maingay, Maya. Baka marinig nila tayo. Ang mabuti pa, pakinggan nating mabuti. Charles, hindi ba't matalas ang pandinig mo? Pakinggan mong mabuti. Opo, Tay. Dinig na dinig ko po at malinaw. Oras na mga kasama. Alam kong matagal na kayong naghihintay. Alam kong sabik na kayo sa dugot laman ng tao.
Masyado nang tumagal ang palabas na ito. Hindi nagawa ni Ambo ang ipinagawa natin. Hindi niya napapayag ang lahat na ipagbili ang mga lupain sa sityo sa amin. Mahina siya. Akala niya, sapat ng pera para mapasunod ang lahat? At ang epidemya ng mga lamok, hindi rin naging sapat para mapaalis ang mga tao. Pero aminin ninyo, nabusog naman tayo sa dugo nila. Hindi ba't malinam naman dugo nila? Matitigas ang ulo nila. Kahit ang hihina na, kahit inuubos na ang dugo nila, nananatili pa rin. Kaya wala na tayong ibang pagpipilian. Dadaanin na natin sa santong paspasan. Makinig kayong mabuti. Bukas ng gabi, magdaraos ulit tayo ng piging. Mas masagana, mas ingrande. Pakakainin natin silang lahat. Bubusugin ulit natin ang mga matatakaw na mga tao rito. Bukod doon, pababahain natin ang alak para malasing sila. At kapag busog na sila, kapag lasing at lango na sila sa alak, sabay-sabay nating lalapain ng mga hangal. Makinabang na tayo sa pagpapakain at pagpapataba sa kanila. Lalapain natin ang lahat ng tao rito. Hanggang sa mawala silang lahat dito. Walang ititira. Bata, matanda, lahat. Atin ang lugar na ito. Pamanang lahi ng mga ninuno natin. Tayong mga aswang ang maghahari sa sityo na ito. At kapag mas lumakas pa tayo, sasakupin na rin natin ang iba pang bayan. Dahan-dahan lang hanggang sa lumakas ang puwersa natin. Gutom na kayo, hindi ba? Ito na ang pagkakataon nating lahat para palayasin ang mga taong ito na umangkin sa lugar na matagal ng atin. Maghintay lang kayo ng isang gabi pa. Bukas, tayo naman ang mabubusog! Sige na mga kasama. Pwede na tayong magsialis. Pwede na kayong magpalit ng anyo bilang lamok at lumantak ng dugo. Nanlaki ang mga mata namin dahil sa isang iglap, dumagsa ang mga lamok sa kanilang tabi. At sa isang kumpas ng mag-asawa, parang may sariling isip na nagsialis ang mga lamok. Diyos ko, Kulas. Totoo ba itong nakikita natin? Kitang-kita natin mga aswang sila. At ang mga lamok. Tama ba lang sinasabi mo? Napapasunod nila. Sinasabi ko na nga ba hindi nagkamaling pakiramdam ko na may kakaiba sa mag-asawang yan. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo una pa lang na nakaramdam ulit ako na para bang may kaharap akong aswang nung makausap ko sila. At itong mga lamok, sila pala ang may kagagawan. Mabuti pa, kumilos na tayo. Madaliin na natin. Minadali namin ang pangangalap ng mga tuyong dahon ng sambong para maisakatuparan na ang balak namin, Sir Marville. Nang makakuha na kami ng sapat na bilang, sinimulan ko na ang pagsusunog nito. Dinasalan ko ng orasyon at binuhusan ko ng sinasabing langis. Ginawa namin ito sa iba't ibang lugar sa sityo at napansin naming tila nabawasan nga ang mga lamok na umaatake sa amin. Hindi na rin kami nagpatumpik-tumpik pa at agad kaming nagpunta kay Kaambo para nang sa gayon sabihin sa kanya ang nalaman namin tungkol sa mag-asawa at sa balak nila. Kambo, kailangan mo na kaming pakinggan ngayon. Hindi na ito haka-haka lang. Ano na naman ito, Kulas? Hindi ka pa ba tapos sa mga kwento mo? Kambo, narinig namin mismo ang usapan nila, hindi chismis ito. Usapan? Kanino? Kina Don Ramon at Doña Bitina.
Sila na naman. Anong bago? Aswang na rin ba sila sa kwento ninyo? Oo, aswang sila. At kaya sila nagpapakain sa mga tao. Dahil balak nilang lapain ang buong sityo. Ano? Ang piging, ang bitamina, ang kabaitan. Lahat yun paghahanda. Pinapataba nila ang mga tao. Hinahanda ang dugo. At ang epidemya ng mga lamok, sila rin ang may gawa noon. Lamok lamang yun. Hindi! Inuutusan nila ang mga lamok para makapambiktima. Sumisip-sip ng dugo tuwing gabi. Kaya ang mga nakakagat sobrang nangihina. Narinig namin ang lahat. At may video si Charles. Tama po si tatay, kapitan. Nakuhanan ko sila ng video. Eto, panoorin ninyo. Hindi. Hindi yan totoo. Makagawa-gawa nyo lamang yan. Totoo ito, Kambo. Hindi namin to gawa-gawa. At hindi lang gutom sa dugo at laman ang dahilan nila. Narinig namin sinabi nila. Gusto nila mga matay o mapaalis ang lahat ng tao rito. Bakit? Dahil sa kanila raw ang buong lugar. Amana pa raw sa kanila ng mga ninuno nila. Bago pa man tayo nanirahan dito. Kaya nila gustong bilhin ang mga lupa. Kaya sila nagbayad sa'yo. At alam kong alam mong sinasabi ko, Kambo. Nasaksihan ko at narinig ko. Binayaran ka nila. Kung tutusin, traitor ka sa amin at dapat kang managot sa ginawa mo. Pero may magagawa ka pa para bumawi sa amin. Tulungan mo kaming mapigilan sila sa balak nila. Kung ganon, anong mangyayari sa atin? Kapag hindi tayo kumilos, Kambo, wala nang bukas para sa sityo. Hindi pa huli ang lahat. Pero kailangan mo nang pumili kung kanino ka papanig. Akala ko'y tinutulungan nila tayo. Nagbabayad lang naman ako dahil akala ko, wala naman silang masamang intensyon sa libreng pagkain nila. Ang pagkakamali ko, itinanggap ko ang suhol nila. Kailangan ko rin kasi ng pera kaya tinanggap ko. Hindi lahat ng nagpapakain ay nagliligtas. May ilan nagpapakain para makalapa. Binubusog nila ang taong bayan. Sumunod na hakbang, kinausap ni Kaambo ang kanyang mga kagawad at ilang pang kalalakihan. Ipinaliwanag niya sa kanila ang mga sinabi ko kahit na noong una, hindi sila makapaniwala. Naghanda na kami ng mga kagamitan. Makinig kayong lahat. Tinipon ko kayo rito dahil may seryoso tayong kinakaharap. Kapitan. Ang sinabi ni Kulas, albularyo ng sityo, ay hindi na basta hinala lamang. At sila ang dahilan kung bakit may epidemya sa sityo natin. Mahirap ipaliwanag at paniwalaan. Pero sa ngayon, kailangan natin protektahan ang isa't isa. Makinig kayo sa akin. Hindi ito laban na padalos-dalos. Ang mga aswang na to, matagal nang nagtatago. Alam nila ang galaw natin. Kaya kailangan nating maging handa. Paano namin sila lalabanan? Kailangan nating maganda ng mga sulo. Apoy ang pinakaayaw nila. Maganda rin tayo ng tabak at sibat na may pilak na talim. Bukas, magsasagawa ng huling piging ang mag-asawang Di Silva sa ating lahat. Doon nila tayo uubusin. Habang nagpapakabusog tayong lahat sa mga pagkain nila, sila naman magpapakabusog sa atin. Nakaantabay lang muna ang lahat. Huwag kayong kikilos hanggat walang hudyat. Makinig kayo kay Kulas. Siya ang mas nakakaalam sa mga nilalang na yan. Ang plano natin, sa piging sila lusubin. Doon sila pinakakampante. Doon nila inaakalang sila ang may kontrol. Kapag sama-sama sila, kapag nag-umpisa na silang maging aswang, at kung sakaling magsidating na rin yung mga kauri nila, doon natin sila tatapusin. Walang iiwang mag-isa. Walang lalabas ng bilog. Kapag sinabing umatras, umatras. Tandaan nyo, huwag matakot sa anyo nila. Ang mga nagpapakita ng takot ang unang sinasalakay ng mga aswang. Kapag nakita nyong umatras sila sa apoy, huwag nyong hahabulin ng mag-isa. Kulas, sigurado ka bang kakayanin natin ito? Hindi ko ipinapangako na magiging madali. Pero ipinapangako ko, kung hindi tayo lalaban,
Wala nang matitira sa sityo na ito! Ay, hindi pwede yan. Ang kailangan natin lumaban. Paglalaban natin ang sityo, ang buhay Kung natin. ganon, maganda na ang lahat. Ngayong gabi, maghahanda tayo at bukas, ipaglalaban natin ang sarili nating lupa at buhay. Nang gabing yon, Sir Marville, naghanda na kami. Palihim din naming sinabihan ang iba pang kalalakihan para sumali sa aming paghahanda ng mga kagamitan para sa isang digmaan. Habang naghahanda at abala ang lahat, masinsinang kong kinausap si Charles. May ipinagtapat ako sa kanya. Charles, anak. Bago ang lahat ng mangyayari bukas, may kailangan akong sabihin sa'yo. Tay, bakit parang ang bigat ng boses mo? Dahil matagal ko nang kinikimkim ito. Kahit hindi kita tunay na anak. Alam mo namang mahal na mahal kita. Hindi kailanman nagbago yun. Tay, kung tutuusin, wala akong ibang kinilalang magulang kundi ikaw. Kung hindi mo ako napulot nun sa kagubatan, baka wala na ako ngayon. Maliit ka pa noon. Halos walang malay. Iniwan ka sa ilalim ng puno ng balete. Alam kong hindi ka ordinaryong bata, pero pinili kitang maging anak. At itinuring mo akong tunay mong anak. Yun ang hindi ko kailanman makakalimutan. Malaki ang utang na loob ko sa iyo, Tay. Habang buhay. Kaya mas mahirap tong sasabihin ko. Sa paparating lalaban, ikaw lang ang may kakayahang tumapos sa kanila ng lubusan. Ako? Bakit ako? Dahil kung ano man ang gawin namin, apoy, dasal, sandata, panaboy lang yon. Pero ang makakapatay sa kanila talaga, dugo lang ng kapwa nila. Dugo ng kapwa nila? Anong ibig mong sabihin, Tay? Charles, gusto kong malaman mo na hindi ka lang isang tao, kundi isa ka ring aswang. Ano? Tay! Ang tatay mo, Charles, ay isang aswang. Isang makapangyarihan. Ang nanay mo naman ay tao. Kaya kakaiba ang dugo mo. Hindi ka tulad nila. May awa ka. May konsensya. Pero Tay, kailanman wala akong naramdamang ganun. Dahil inalis ko. Nung bata ka pa, ginamitan kita ng orasyon. Tinanggal ko sa katawan mo ang bertud ng pagkaaswang. Bertud? Isang selyo. Isang lakas. Kapag nasa katawan mo yon, ganap kang magiging aswang. May kakayahang pumatay ng kapwa-aswang anak. At ngayon, gusto mong ibalik sa akin, Tay? Paano kung ayoko? Ayokong mangyari to, anak, pero kung magkagipitan na, kung wala nang ibang paraan, ito, Ano yan, Tay? ang bertud. Kung sakaling kailanganin, lunukin mo lang. At sa sandaling yon, babalik sa iyo ang lahat. At pagkatapos, Hindi ko alam kung anong magiging kapalit. Hindi ko alam kung gaano kakatagal mananatiling ikaw. pero kahit ano pa ako maging, ikaw pa rin ang tatay ko. At ikaw pa rin ang anak ko. Sa gabing yon, Sir Marville, hindi dugo ang pinakamabigat na handog, kundi katotohanan. At sa pagitan ng ama at anak, isang lihim ang ibinunyag at isang sumpa ang ipinagkatiwala para iligtas ang buong sityo. Maya, may inamin ako kay Charles. Ano yun, Kulas? Sinabi ko na sa kanyang totoo kung sino talaga siya, kung saan siya nanggaling. At paano niya tinanggap? Tahimik lang siya, hindi galit. Hindi rin nagtanim ng hinanakit. Hindi na rin ako magtataka. Wala naman siyang maisusumbat sa'yo. Pero natatakot ako noon, Maya. Baka magbagong tingin niya sa akin. Kulas, ako mismo ang saksi kung paano mo siya pinalaki.
Akong nakakita kung paano mo siya kinalong nung may lagnat. Kung paano ka nagtrabaho ng doble para may pang-tuition siya. Kung paano mo tiniis ang gutom para lang may maibigay ka sa kanya. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang ama. At yun mismo ang dahilan kung bakit hindi ka kailanman nabigo bilang ama. Dugo ang nagbubuklod sa mga tao, oo. Pero ang pagmamahal, Kulas, yun ang gumagawa ng pamilya. Salamat, Maya. Kung hindi dahil sa'yo, baka matagal na akong bumigay. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka kailanman nag-iisa. Kinabukasan, dumating na nga ang oras. Isang marangyang papiging na naman ang handog ng mag-asawang Don Ramon at Doña Bettina para sa lahat. Ito na yata ang pinakamagarbo sa lahat. Nakahanda na kaming lumusob anumang oras. Sa hudyat ni Kaambo, lulusob kami kung sakaling dumating ang mga aswang at lapain kaming lahat. Ngunit makalipas ang ilang oras, matatapos na ang piging, wala pa ring aswang na lumulusob. Kulas, ano na? Bakit hindi pa rin sila nagiging aswang? Hindi ko rin alam eh. Maghintay-hintay pa tayo. Nagagalit na sa akin kanina ang mga tao ko. Baka raw fake news lang ang sinasabi mo. Anong fake news ay nakita mo mismo sa video? Hindi ba kitang-kita mo kung paano sila naging aswang? Siguraduhin mo lang, Kulas. Dahil kung hindi, ikaw ang lagot sa mga tao ko. Teka, ayun na yung mag-asawa. Magsasalita na sila. Abangan natin kung anong sasabihin nila. Mga kababayan, makinig kayo. Nais muna naming magpasalamat ng aking asawa, Doña Bettina de Silva, sa mainit ninyong pagtanggap sa amin. Sa loob ng mga linggong ito, itinuring niyo kaming parang pamilya. Totoo yan. Napamahal na sa amin ang sityo ninyo. Kaya nga masakit. Napakasakit ang nangyari nitong mga nakaraang araw. Nakarating sa amin ang mga akusasyong ibinabato laban sa amin. Mga paratang na kami raw ay mga aswang. Aswang po sila. At dahil sa mga akusasyong yun, napilitan kaming magdesisyon. Ihihinto na namin ang aming pagpapakain at pagtulong sa sityo. Sayang naman. Kawawa na tayo. Hindi tayo Dahil nasaktan kami, hindi namin inakala na sa kabila ng kabutihang loob namin, may mag-iisip ng ganon sa amin. Lalo na't ang nangunguna sa mga paratang ay isang taong iginagalang ninyo. Si Kaambo. Teka muna. Bakit ako? Hindi ako. Linawin ko lang. Hindi kami ang nagsabi niyan. Si Kulas ang nagkalat ng mga bintang na yan. Hindi ako, Don Ramon. Doña Bettina. Si Kulas ba? Ano ba? Oo, ako ang nagsabi. Dahil yun ang nakita namin. Ako, si Charles at si Maya. Nakita? Ano raw ang nakita ninyo? Nakita namin hindi ordinaryo mga lamok dito sa sityo. Narinig din namin yung balak nyo. Kayo mismo mga aswang. Kayo ang nagdala sa amin ng salot dito. At hindi ba? Kaya nyo kami pinapakain para busugin kami. Para palakasin kami. At kami naman ang kakainin nyo. Ano ba? Kakainin tayo. Vampira naman. Totoo yon. Hindi kami nagsisinungaling. Hindi nagsisinungaling si Kulas. Paano nangyari yun? Narinig namin mismo ang usapan nila. Pain lang tong piging na ito dahil balak nilang lapain tayong lahat. May resibo ako. Nakuhanan ko ng video. Mga kababayan, ganito ba talaga kababa ang tingin ninyo sa amin? Na ang bawat kabutihan ay may kapalit na kasamaan. Kung ayaw ninyo sa amin, aalis na lang kami. Pero wag sana ninyo kaming siraan. Nagalit ang taong bayan sa akin at pinagmumura nila ako. May mga nagtangkapang sugurin at saktan ako. Mabuti na lamang at inawat ni Charles. Tinawag nila akong salot. Makinig kayo! Hindi ko to ginagawa para sa sarili ko.
kundi para sa buong sityo. Tama na, Kulas. Lalong nagkakagulo ang mga tao dahil sa'yo. Kambo, totoo ang sinasabi niya. Hindi kami. Sinungaling kayo! Paano naman niniwala? Sabi mo yan. Hindi kami niniwala sa inyo. Paano kami niniwala sa inyo? Sinungaling! May bakang motibo. Hindi totoo yung pinagsasabi mo. At sa isang iglap, Sir Marville, ang katotohanan ay nalunod sa ingay. Ang babala ay natalo ng takot na mawala ng pagkain. At ako, muling naging salot sa mata ng sarili niyang sityo. Sa gitna ng liwasan, nakatayo ang mag-asawang De Silva. Tila mga sugatan at api. Ngunit sa likod ng kanilang mga mata, may ngiting nag-aabang ng gabi. At natapos ang piging nang walang paglusob na naganap. Nakakapagtaka ring walang mga lamok ng mga sandaling yun. Wala akong nagawa kundi umuwi na lamang. Kambo, bakit mo ako nilaglag? Kulas, wala akong pamimilian. Wala kang pamimilian sa harap ng buong sityo. Itinuro mo ako na parang ako ang sinungaling. Alam mong totoo ang sinabi ko. Kambo, nakita mo mismo ang video. Ikaw mismo kumbinsido. Alam ko, pero pinagbantaan nila ako. Pinagbantaan? Oo. Sinabi nilang kapag ipinagpatuloy ninyo ang balak, kapag itinuloy ang paglusob, isiwalat nila sa lahat ang pagtanggap ko ng suhol. Kaya pala, inuna mong iligtas ang sarili mo kaysa isaalang-alang ang kapakanan naming mga kasityo mo. Hindi lang yon. Nakarating na raw sa kanila ang balak ninyo. Alam nilang may mga taong nag-aabang. Alam nilang may sulo, may tabak, may sibat. Kaya nila tayo ipinahiya sa harap ng lahat. Oo, ginawa nilang katawa-tawa ang babala ninyo para wala nang maniwala kapag dumating ang gabi. Isa kang walang kwentang Kapitan Kambo. Alam ko, at dadalhin ko to habang buhay. Tinanggap mo ang suhol. Ipinagpalit mo ang buong sityo para sa sarili mong pangalan at kasakiman sa pera. Akala ko kaya kong kontrolin. Hindi ko alam na ganito magiging kapalit. Ngayon alam mo na. Kulas, dumadami ng mga tao. Galit na sila. Wala na tayong magagawa rito ngayon. Saan kayo pupunta? Uuwi. Hindi dahil sumusuko kami, kundi dahil ayokong may madamay pa sa galit ang taong bayan. Tay! Tara na! Tumalikod na kami bitbit ang bigat ng pagkakanulo. Sa likod nila, ang sityo ay nag-iingay. Galit, gutom, at bulag sa panganib na paparating. Masama ang loob ko sa mga nangyayari. Minabuti na lamang naming umuwi at iwasan naman ang galit ng taong bayan. Ngunit Sir Marville, bandang madaling araw sa oras na natutulog na ang lahat sa kabusugan at kabundatan, nagising kami ni Charles sa narinig naming pagkakagulo at ingay ng mga kapitbahay. Nakakarindi at nakakasindak na sigaw ang naririnig namin. Ano nangyayari, Tay? Bakit nagkakagulo mga kapitbahay natin? Hindi ko rin alam. Tara, tingnan natin. Si Maya, pagbuksan mo. Aling Maya, anong nangyayari? Bakit kayo humangos? Diyos ko, Kulas, Charles, lumusob ang mga aswang. Sinamantala nilang tulog ang mga tao. Putres, ito na nga bang sinasabi ko? Charles, maganda ka. Kunin ang mga gamit ko. Kunin ang mga sulo kanina. Sindihan! Nanindig ang mga balahibo namin ng paglabas namin. Nagkalat ang mga aswang na lumulusob sa bawat bahay para lapain ang mga taong naroon. Maririnig ang nakakatulig at nakakapanindig balahibong sigawan at pagmamakaawa ng tulong ng aming mga kapitbahay. Mga kababayan! Kumuha kayo ng itak! Magsindi kayo ng sulo! Itarak nyo direkta sa puso nila para mamatay sila! O kaya pugutan nyo ng ulo! Huwag kayong matakot! Tay, alam na kaya ito ni Nakaambo? Mabuti pa, puntahan natin sila. Anak, mabuti pa.
May motorsiklo ka naman. Magpunta ka na sa barangay hall. Sabihin mo na kay Kaambo ang mga nangyayari. Lalabanan ko ang mga aswang dito. Sige na, larga na! Tay, mag-iingat kayo. Mag-iingat ka rin, anak. Kulas! Kulas! Ang mga aswang na lamok dumarating din! Diyos ko! Maya-maya, Sir Marville, hindi na lamang mga karaniwang aswang ang dumating. Mula sa lahat ng direksyon, sa kagubatan, sa ilog, sa mga palayan, parang umitim ang langit. Libu-libong lamok ang sabay-sabay na sumalakay. Hindi na sila palipad-lipad lang. Hindi na sila nagtatago sa dilim. Parang may iisang utos silang sinusunod. Umatake sila. Sa una, akala ng mga tao ay karaniwang kagat lang. Pero sa isang iglap, may isang lalaking napasigaw. Isang sigaw na hindi galing sa takot, kundi sa biglang pag-ubos. Isang tumpok ng lamok ang dumapo sa kanya. Tinabunan nila ang kanyang mukha, leeg, dibdib, mga braso. Sa loob lamang ng ilang segundo, tumigil ang kanyang pagsigaw. Bumagsak siya sa lupa at nang magkalat ang mga lamok, tila busog na busog. Ang naiwan na lamang ay isang katawang halos wala ng kulay. Parang sinaid, parang hinigop ang bawat patak ng dugo. Lalong lumakas ang sigawan. Maya, ganitong gawin mo. Sunugin mo ang mga tuyong dahon ng sambong at samahan mo ng insenso para hindi makalapit ang mga aswang, pati na yung mga lamok. Oh, Kulas! Diyos ko! Sa gitna ng kaguluhan, Sir Marville, napahinto ako. Dumating sina Don Ramon at Doña Bettina. Hindi na sila nakatapak sa lupa. Nasa ere sila, nakalutang, parang sinasalo ng hangin. Sa paligid nila, paikot-ikot ang isang kumpol ng mga lamok. Bit-bit sila. Sa isang iglap, itinaas ni Doña Bettina ang kamay niya at sabay-sabay na umingay ang mga lamok. Umalulong ang mga aswang. Sa mukha ni Don Ramon, nakita ko ang ngiting matagal ko ng kinatatakutan. Hindi ito ngiti ng tao. Ito ang ngiti ng nilalang na matagal nang nagutom at ngayon lang muling nakatikim. Mga anak ng dilim, oras na! Hindi na natin kailangan maghintay at matakam. Ito na ang gabi na matagal na nating inihanda. Kainin ninyo silang lahat. Bawat isa sa sityo, walang pili-pili! Magpakabusog kayo. Tikman ninyo ang katawan na tayo mismo ang nagpataba. Ilang linggo natin silang pinakain. Ilang linggo nating hinintay na lumambot ang laman at dumaloy ang dugo. At ngayon, sigilin na natin ang utang nila. Walang ititira. Walang bata. Walang matanda. Walang lalabas ng buhay. Magpakasasa kayo sa laman at dugo. Tama na! Hindi nyo magagawa to! Hindi nyo lalapain ang buong sityo! Ikaw na naman, Kulas. Walang iya ka talaga! Isang albularyong walang silbi! Isang manggagamot ni sarili niya. Hindi ka iniligtas noon. Akala mo may saysay ang mga dasal mo? Akala mo may halaga ang mga orasyon mo sa amin? Matagal ka na naming minamasdan. Isang tao na kumakapit sa lumang mga paniniwala. Ngunit ngayong gabi, mauunawaan mo kung gaano ka kaliit! Kung ako man ay maliit sa paningin nyo, hindi ako nag-iisa! Sa sandaling yon, Sir Marville, nagsimula na nga ang laban. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Masyado silang marami. Alam mo ba, Kulas? Kung gaano kalaki ang atraso mo sa amin! Kung tungkol yan sa ginagawa nyo ngayon, handa akong panagutan! Huwag ka na magkuluan eh. Matagal na bago ang gabi ito. Ikaw ang pumatay sa kapatid ni Ramon! Kapatid ni Ramon? Ang aswang na inakala mong iniligtas mo
ang mga tao nang patayin mo. Minsan na siyang napadako sa sityo na ito. Kapatid ko siya, Kulas. Isang buong angka nang nawalan dahil sa'yo! Ginawa ko ang dapat kong gawin. Nilalapa niya ang mga bata sa karating sityo. Dugo sa dugo, laman sa laman. Papatayin ka namin at ang anak mo! Kaya matagal ka na naming sinusundan. Alam naming ikaw ang humadlang noon. At ikaw rin ang hahadlang ngayon. Ikaw ang dapat sisihin ng mga kasityo mo kung bakit nangyayari sa kanila ang bangungot na ito sa buhay nila. Nasaan ang anak ng kapatid ko? Wala na siya. Anong ibig mong sabihin? Wala na, no? Natapos na ang lahi niya. Hindi na siya babalik sa mundo niyo. Walang hiya ka talaga! Sige! Pinatay mo ang pamangkin ni Ramon. Pwes, papatayin din namin ang anak mo! Kung ganoon, wala na akong dahilan para pigilan ang sarili ko. Mga anak ng dilim! Patayin ninyo si Kulas! Mahirapan. Gusto kong makita siyang bumagsak dito mismo. Dinaluhong ako ng mga alagad na aswang ng mag-asawa Sir Marvin. Pero bago pa nila ako malapitan, isang aswang ang humarang sa katawan ko. Pinrotektahan ako mula sa mga alagad na aswang ni na Doña Bettina at Don Ramon. Ito ay walang iba kundi si Charles. Subukan ninyong ilapain at saktan ang tatay ko! Papatayin ko kayo! Anak! Charles! Tay! Walang sino man ang pwede malakit sa inyo! Puprotektahan ko kayo! Sandali. Ikaw, sino ka? Bakit may amoy ka ng dugo namin? Pero may bahid ng tao! Hindi ba't ikaw ang anak ni Kulas? Bakit kauri ka namin? Hindi ko rin alam. Hanggang ngayon. Pero isa lang ang alam ko. Hindi ako papayag sa gusto ninyo mangyari sa mga kababayan ko. Lalo na sa mga mahal ko sa buhay. Hindi ninyo ako kagaya! Sino mang aswang na gaya mong magtatangkang kumalaban sa amin, nakatakdang mamatay! Wag! Si Charles ang nawawalang anak ng kapatid mo! Don Ramon! Ano? Anong ibig mong sabihin? Siya ang anak ng aswang na pinatay ko noon. Ang tunay mong pamangkin! Kung sinasabi niyong kaanak niyo yung aswang na sumalakay rito noon. Tay! Ibig mo pong sabihin, kaanak ko tong mga to? Ako ang kapatid ng tunay mong ama. Ako ang kadugo mo. Mas napapagay ka sa mundo namin kesa sa mundong pinili mo. Sa mundong ibinigay sa'yo, Nicolas. Inalis niya sa'yo ang identidad mo bilang isang aswang. Isang pagkakamali ang pagpapalaki sa'yo bilang tao! Alam mo ba kung sino ang pumatay sa tunay mong ama? Tay, totoo ba? Oo. Totoo. Ikaw ang pumatay sa tatay ko? Oo. Oo, anak. Patawarin mo ako, Charles. Ginawa ko yun dahil ang ama mo ay naghahasik ng lagim sa mga karatig sityo. Mga batang nilalapa niya. Mga pamilyang winawasak. Sinungaling! Nagmamatay ang nanay mo sa panganganak. Nakita kong sanggol. Ikaw! Walang muwang. Walang kasalanan. Kaya mo ako kinuha. Inampun kita. At inalis ko ang pagkaswang sa'yo. Ang bertud. Para mabuhay kang normal na tao. Para magkaroon ka ng pagpipilian. Yon ang pinakamalaking kasalanan mo, Kulas. Ninakaw mo sa kanya ang tunay niyang kalikasan. Pinutol mo ang dugo namin! Ngayon, ikaw ang pipili, mahal kong pamangkin. Isipin mo, Charles, huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Kung kami ang pipiliin mo, hindi ka magiging kaaway, hindi ka magiging kalahati. Ikaw ang magiging prinsipe ng lahing aswang. Ang susunod sa akin, ang tagapagmana ng aming dugo.
pangalan at kapangyarihan. Ibibigay namin sa iyo ang lahat ng ari-ariang matagal mong pinapanood lang mula sa malayo. Mga lupa, kayamanan, impluensya. Isang buhay na hindi kailanman mo naranasan. Isang buhay na napagkaitan sa iyo dahil itinago ka ng walang niyang kulas na yan. Hindi mo kailangan magtago. Hindi mo kailangan magpigil. Ikaw ang katatakutan. Ang mundong ito ay matagal nang umapi sa atin. Sa ilalim ng lupa at dilim, tayo ang tunay na may-ari. Kaya sumama ka sa amin, Charles. At hindi ka na muling manghihingi ng pahintulot para mabuhay. Isang desisyon lang. At ang lahat ng nawala sa iyo ay babalik. Patayin mo ang albularyong yan! Ang pumatay sa ama mo! Oh, kami ang patayin mo. Ang sarili mong kadugo. Tunay mong kaanak. Charles! Totoo! Hindi kita tunay na anak. Wala akong naipamana sa iyong ari-arian. Wala akong kayamanang maipagmamalaki. Wala akong palasyo. Wala akong titulo. Pero mula noong araw na pinulot kita sa kagubatan, ipinaramdam ko sa iyo na anak kita. Ako ang nagbuhat sa iyo nung ninalagdat ka. Ako ang gumising tuwing hating gabi para painumin ka ng gamot na ako mismo ang naghanda. Ako ang nagturo sa iyo kung paano rumispeto sa matanda, sa mahina, sa sarili mo. Nung pumasok ka sa paaralan, kahit kapos, sinigurado kong may baon ka. Minsan asin at kanin lang ang ulam ko para may mapamasahe ka. Minsan inutang ko ang pambili ng libro mo para lang makapasa ka sa pagsusulit. Ako ang naghatid sa iyo sa unang araw mo sa elementarya. Ako ang naghintay sa labas ng silid-aralan kahit tirik ang araw. Ako ang umiyak ng palihim nang una kang umuwi na may medalya. Hindi dahil sa ginto yun, kundi dahil nakita kong may kinabukasan ka. Nang mag-high school ka, akong nagtiis sa katahimikan ng bahay. Ako ang nagpaalala sa iyo na huwag kang gagaya sa mali kahit mahirap ang tama. At nang magdesisyon kang magtrabaho sa Maynila, ako ang nagpaalam kahit ayaw ng puso ko. Wala akong maipagakong marangyang buhay sa iyo. Pero pinili kitang palakihin bilang tao. May konsensya, may awa, may kakayahang pumili ng tama kahit masakit. Kung yun ang kahinaan ko sa mata nila, handa akong panindigan. Tama na ang drama! Mamili ka na sa amin, Charles. Charles, anak! Kapag pinatay mo sila, hihinto lahat ng paglusob ng mga aswang dahil sila ang pinuno. Aatras ang mga yan! Madali natin silang magagapi! Charles, pamangkin ko, ako mismo ang tatapos ng lahat ng ito. Kung sasama ka sa amin at papatayin mo si Kulas. Anak! Anak, huwag kang makinig sa kanila! Parang awa mo na! Isang desisyon lang ang kailangan mo, Charles. Sumama ka sa amin at patayin si Kulas. Aatras ang mga alagad namin at babalik tayo sa mundo natin. Ganun lang kasimple. Pero kung magmamatigas ka, wala kaming magagawa kundi ubusin ng mga tao rito. Pero papatayin pa rin namin si Kulas at wala kaming magagawa kundi kalabanin ka. Pag-isipan mong mabuti, mahal kong pamangkin. Buong buhay ko, iisa lang ang tinawag kong ama. Siya ang nagpalaki sa akin. Siya ang nagturo sa akin ng tama at mali. Siya ang pumili sa akin kahit alam niyang magiging sumpa ako. Yan ang kahinaan mo. Hindi! Yan ang dahilan kung bakit ako tao. Pinipili kong patayin kayo! Kung ganon,
wala ka nang babalikan. Tinalikuran mo na ng tuluyan ang sarili mong lahi! May babalikan ako! Ang ama ko! Charles! Tay! Tapos na ang pagpili! Kayo pong pinipili ko! Sa isang iglap, nakipaglaban si Charles sa mag-asawang Don Ramon at Doña Bettina habang sila ay nasa anyong aswang. Pangil sa pangil, kuko sa kuko, bangis sa bangis. Nagsimulang kumulog at kumidlat. Bumuhos ang ulan na para bang ang gabi mismo ay umatras para bigyang daan ang bangis ng kanilang sagupaan. Parang nagluluksa ang langit sa mga nangyayari. Nagkagatan sila, nagpambunog, nagpagulong-gulong sa lupa at ere. Para silang mga asong wala sa sarili, walang iniintinding sakit, walang pakialam sa sugat. Tanging galit at gutom lamang ang nangingibabaw. Ang bawat kagat ay may kasamang ungol. Ang bawat pagtama ng katawan sa lupa ay may kasamang dagundong. Sinubukan ni Charles na lumaban. Kumawala siya, kumagat, tumayo muli. Ngunit dalawa ang kalaban niya at pareho silang sanay sa ganitong anyo. Mas malakas sina Don Ramon at Doña Bettina. Mas bihasa, mas malupit. Mamamatay kayo! Walang kapatawaran ang ginawa ninyo! Mauuna ka muna, Sumael! Sabay nilang sinunggaban si Charles. Pinatumba. Pinagpasapasahan ng kanyang katawan na parang isang laruan ng puot. Sa bawat hampas, unti-unting nauubos ang lakas niya hanggang sa isang malakas na pagbagsak ang narinig. Bumagsak si Charles sa lupa. Nanlulupaypay. Duguan. Halos hindi na makabangon. Sa ibabaw niya, nakatayo sina Don Ramon at Doña Bettina. Humihingal, sugatan, ngunit nakangisi. Para sa kanila tapos na ang laban. Ngunit sa dilim ng gabing yon, Sir Marvin, may isang bagay pa silang nakalimutan. Ang mga laban na ipinaglalaban dahil sa pagmamahal, hindi basta-basta tinatapos ng pagkabagsak. Agad ko silang dinaluhong at itinarak sa mga puso nila ang pilak na punyal na nakatago lang sa lihim na lalagyan sa pantalon ko. Pareho ko silang nasapul. Para yan sa mga ginawa nyo sa sityo! Para yan sa kasamaan nyo! Hayop ka, kulas! Hindi matatapos dito ang lahat! Kaambo! Sunugin mo ng mag-asawang ito! Ngayon din! Dalhin mo! Para matapos na ang lahat! Sige, heto na! Masunog kayo sa impyerno! Sa isang iglap, sinilaban ni Kaambo ang mag-asawang aswang hanggang sa sila ay tuluyang matupok at maging abo. Unti-unti ring nawalang parang bula ang mga aswang na lamok. Pati na ang mga alagad nila ay nagsiatras na rin dahil nawala na sila ng mga pinuno. Agad ko namang pinuntahan si Charles na noon ay duguan. Tay, Anak, huwag kang magsalita. Nandito lang ako. Nandito ako. Itatakbo ka namin sa ospital. pasensya na. Hindi ako naging sapat. Huwag mong sabihin yan. Huwag na huwag. Ginawa mo kung anong makakaya mong gawin. Salamat sa pagliligtas sa akin, anak. Salamat sa pagpili sa akin. Salamat, Tay. Salamat sa lahat. Sa pag-aalaga sa akin. Sa pagpapalaki sa akin. Na parang tunay mong anak. Hindi parang Charles, anak kita. Mula noon hanggang ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, wala akong magiging tao sa loob ko. Kung hindi dahil sa'yo, baka naging halimaw ako. Abot langit ang pagmamahal ko sa iyo, anak.
Hindi kailangan ng dugo para maging pamilya. Ikaw ang dahilan kung bakit ako hindi sumuko. Alam ko. Ramdam ko yun, Tay. May ipapangako ako. Huwag ka munang mangako. Magpahinga ka muna. Hanggang sa kabilang buhay. Pabantayan kita. Charles, Hindi kita iiwan. Charles anak, Mahal kita, Tay. mahal na mahal din kita anak. Habang buhay. At sa mga bisig ko, Sir Marvin, tuluyang nalagutan ng hininga ang anak kong si Charles. Isang tahimik na pamamaalam ng isang anak na piniling maging tao hanggang sa huli. Dumaan ang mga araw, ibinurol at inilibing si Charles kasama ng iba pang mga namatay dahil sa paglapa at pag-atake ng mga aswang. Pati na ang mga nasaid ang dugo dahil sa mga lamok. Nagkaroon ng kaunting programa sa liwasan matapos ang paglilibing sa mga biktima. Nagsalita si Kaambo. Mga kababayan, makinig kayo sa akin. Ako may pinakamalaking kasalanan sa lahat ng nangyari. Bilang kapitan ng sityo, tungkulin kong ipagtanggol kayo. Pero ako mismo ang nagbukas ng pinto ng kapahamakan. Inaamin ko, binayaran ako ni Don Ramon at Doña Bettina. Hindi ko itatanggi. Tinanggap ko ang pera kapalit ng pagpayag na magdao sila ng feeding program dito sa atin. Noon, akala ko'y mabuti ang layunin nila. Akala ko'y simpleng pagtulong lang sa mga mahihirap. Akala ko, wala namang masama kung pagkakainin ng mga tao. Hindi ko alam. Hindi ko nakita na may maitim pala silang balak. Hindi pala kabutihan yung bitbit nila, kundi paghihiganti. Hindi pala tulong, kundi paghahanda para lapain ang buong sityo. At higit sa lahat, humihingi ako ng tawad sa iyo, Kulas. Sa una pa lang, binalaan mo na ako. Sinabi mo na may mali. Pero pinili kong hindi makinig. Mas pinaniwalaan ko ang pera, ang katahimikan, at ang sarili kong posisyon kaysa isang taong matagal nang naglilingkod sa sityo nang walang hinihinging kapalit. Kung nakinig lamang ako noon, baka buhay pa si Charles. Baka hindi umabot sa ganito. Walang araw na hindi ko dadalhin ang bigat ng kasalanang ito. At kung may natitira mang hustisya sa mundong ito, handa akong harapin yun. Patawad. Patawad sa inyong lahat. Dahil sa delikadesa at marahil dahil na rin sa konsensya, nagbitiw bilang kapitan ng sityo si Kaambo at nagpasyang umalis. Pero bago pa man siya tuluyang umalis, nagkausap muna kami ng masinsinan. Kulas, bago ako umalis, may hihilingin sana ako. Alam ko na, Kaambo. Narinig ko ng desisyon mo. Hindi na ako karapat dapat manatili ito bilang kapitan. Sa dami ng nangyari, sa dami ng maling desisyon ko, hindi na ako dapat tumawak ng anumang kapangyarihan dito. Mahirap ang ginawa mong desisyon. Pero tama ka naman. Mahirap kapag nasira ang tiwala kagaya sa isang opisyal ng pamahalaan na gaya mo. Kung nagutom sa pagkain ng mga taga-sityo, nagutom ka naman sa pera. Hindi ko haharapin ang mga tao bilang leader. Haharapin ko sila bilang isang ordinaryong tao na may kasalanan. Saan ka pupunta? Magbibitiw sa posisyon. Lalayo muna.
Kailangan kong dalhin ang konsensya ko sa lugar na tahimik. Naiintindihan ko. Pero bago ako tuluyang umalis, ikaw na sana ang bahala sa sityo. Ako? Eh, may vice chairman ka naman. Oo nga. Pero ikaw nakakita ng panganib nang wala pang naniniwala. Ikaw ang tumayo kahit tinawanan ka. Ikaw ang nawala ng anak para sa lahat. Mas mahal mo ang sityo kaysa sa akin. Kambo, hindi ako sanay sa politika. Hindi kita hinihila sa politika. Hinihila kita sa responsibilidad. Kapag dumating ang eleksyon, nakikiusap ako sa iyo. Tumakbo ka bilang kapitan ng sityo. Marami pa rin galit sa akin. Oo. Pero mas marami ang may utang na loob. At mas marami ang muling natutong makinig. Pag-iisipan ko. Yun lamang ang hinihiling ko. Dahil kung may karapat dapat mamuno rito, ikaw yun, Kulas. Mag-ingat ka, Kambo. Ikaw rin. At salamat. At patawad. Kahit huli na. Nagkamayan kami. Walang galit, walang sama ng loob. Tanging mga sugat na maghihilom lamang sa paglipas ng panahon. Makalipas ang ilang taon, Sir Marville, at nangyari na nga ang eleksyon. Tumakbo ako sa pagkakapitan ng sityo at pinalad namang manalo. Kulas, congratulations. Ikaw na ang bagong kapitan ng sityo. Grabe, parang kailan lang. Salamat, Maya. Hindi ko rin nakalaing mangyayari to. Para sa kanila talaga to. Para sa buong sityo. At tama lang. Karapat dapat ka. Matagal ka na naglilingkod sa amin, kahit walang posisyon, kahit walang kapalit. Kita naman kasi na nga kung gaano ka talaga tunay na nagmamalasakit sa mga tao rito. In fairness naman sa'yo. Yun lang naman ang alam kong gawin. Ang maging tapat sa kanila. At kung may tiwala sila sa akin ngayon, sisikapin kong hindi sila biguin. Hindi mo sila bibiguin, sigurado yan. Kilala ka namin eh. Kilala kita. Siya pala, Maya. May sasabihin sana ako sa'yo. Matagal ko na tong iniipon sa loob ko. Ano yun? Bakit parang biglang seryoso? Matagal na kitang mahal. Bago pa man ang lahat. Bago ang mga problema. Bago ang halalan. Tahimik lang akong naghintay. Baka sakaling dumating ang tamang oras. Kulas, hindi ko inaasahan yan. Alam ko. Pero gusto kong malaman mo na totoo ang lahat ng iyon. At ngayon na may pagkakataon na ako, gusto kong itanong. Maya, papayag ka ba kung sakaling ligawan kita? O kaya maging nobya ko? Alam ko masyado na tayong matatanda para dito. Pero ikaw kasi yung gusto kong makasama sa habang buhay. Sayang kung buhay pa rin si Charles ngayon. Sigurado kung matutuwa siya. Matagal na rin, Kulas. Matagal na rin kitang minahal. Pero tulad mo, tahimik lang din ako umasa. Ibig mong sabihin, Oo. Oo, Kulas, payag na payag. Ikaw lang naman ang hinihintay ko eh. Hindi ko naman naakalaing mahal mo rin pala ako. salamat Maya. Hindi lang sityo ang ipinaglaban ko. Pati ang pangarap kong makasama ka habang buhay. At ngayon, sabay na nating aalagaan ang sityo at ang buhay na bubuin natin magkasama. Dito na nagtatapos ang aking kwento, Sir Marville. Sana po ay may napulot kayong aral. At sana rin ay nagustuhan ninyo ang simpleng salaysay ng buhay, pagmamahal, at paglilingkod na aking ibinahagi.